Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong napabalita ngayon na yung gutisa daw na credible witness di umano ni Marcoleta ay nilaglag na si Marcoleta, hindi na nagpapakita kahit kay Marcoleta ay tuluyan ang nagtatago ito dahil nga pinaghahanap na ng NBI dahil gustong papatunayan sa kanya ang kanyang mga sinasabi. At para naman panagutin niya yung kanyang ginawang falsification, yung pagkopya ng perma nitong isang attorney na notaryo public na yun daw ang pumirma sa kanyang affidavit. Bakit nagkaganon, di ba mga kababayan? Kung totoong witness ito, bakit nangopya pa sila ng perma ng ibang abogado? Abogado naman si Marcoleta, alam niya ang legality. Isang technical na pagkakamali lang katulad ng pirma na pike ay invalid na yung affidavit na yan. Alright, at mamaya meron tayong nakuhang clip kay Sangkay Janjan na nagsasabi na yung isang Colonel Kirubin ay yun ay mista daw yun ni Gutesa, ay wala ding alam kung nasaan si Gutesa at tutulong ito sa paghahanap kasi kinausap ni Pampilo Lacson. Well, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa Bilyonaryo Channel. Inipensahan ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Gutesa at tinawag pang most credible witness sa flood control scandal sa kabila ng kanyang umano'y falsified affidavit. Ganyan din ang posisyon ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong sa pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Pero nasaan na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila nagbabanggaan ng mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Defensor na kinupkup daw ng Marines si Orly. Sinigundahan din ni Senator Rodante Marcoleta ang nasabing lokasyon niya sa isa namang panayam sa The Spokes ng BNC. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga... Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Navy. Okay, so atin balikan yung sinabi ni Marcoleta at ni Defensor na kinupkup daw ng Marines, ng Philippine Marines. Compound, sa Bonifacio. Ang Ayan, pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga... Pero Ayon, so kinupkup ng kanyang tropa ng mga Marines. Napakalaking kasinungalingan ito kasi ito na ngayon ang spokesperson ng Philippine Navy, si Captain Marisa Martinez, na nagsasabi na wala sa kanila at hindi nila yon kupkupin kasi ano na yon, retirado na, wala na sa kanilang hanay. Civilian na yun, hindi na yun Philippine Marines. Ngayon ano bang gustong palabasin ni Marcoleta at ni Defensor na kinupkup ng Marines para ba matakot ang gobyerno na ibig sabihin yung Marines kasi ay yan ang number 1 natin sa Armed Forces na sangay ng Armed Forces. Ang Marines ang kinakatakutan. Kaya ito gusto nilang ipalabas na suportado ng Marines si Gutesa at kapag suportado ng Marines ay pwedeng kasama ang Marines sa mangyayaring kodita na gusto nilang ipalabas na mayroong kodita kahit na wala, mga kababayan. Kaya ito ay isang isang strategy nila na sasabihin na suportado sila ng Marines si Gutesa at kapag magkaroon ng people's power o kodita ay suportado pa rin si Gutesa. Kasama na dyan sila Marcoleta na suportado sila ng military, ng AFP, ng Marines. Grabe na mga na mga techniques, mga kababayan, pero nababasa pa rin natin Kahit anong mga techniques nitong strategy nila Marcoleta, sinabi pa ni Marcoleta na kahit daw mali o kahit peke daw yung pirma, ay hindi naman daw peke yung salaysay. Ano ba yan? Magaling si Marcoleta sa mga technical pero dito na technical siya, ayaw niyang umamin na mali sila Wala na, sa affidavit pa lang, wala nang
hindi na invalid siya, so wala nang kabuluhan ng salaysay. Hindi, baguhin nila muli, kumuha sila ng bagong notaryo, and then baguhin yung salaysay ni Gutisa kung magpapakita pa yung Gutisa na yun. Kasi nilaglag na nga si Marcolets. Okay, patuloy tayo sa balita. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Gutesa, wala na raw siya sa Administrative Authority ng Navy. Hindi raw siya under protection ng Marines at hindi sila involved sa anumang personal affairs nito. Mainit ngayon ang naging issue sa notarization ng salaysay ni Gutesa, lalo na't pinakakasuhan siya ng korte sa DOJ dahil peke raw ang naging pirma ng abogadong si Attorney Pechi Rose Espera sa kanyang sworn statement. Sabi pa ng korte, ang sino mang gumamit o nag-alter ng salaysay niya, liable din sa falsification. Ayan, so sino ba yung gumawa ng salaysay? Di ba si Marcoleta at Defensor? Nakuha nga sa CCTV na 30 minutes nandun sa loob ng opisina ni Marcoleta. Itong si Gutisa bago bumaba diyan sa Senate at bago umupo doon sa witness stand niya, ay galing pala kay Marcoleta para sa briefing. Tapos na nakalimutan pa yung paragraph 20, no? Na hindi nabasa, na nakakatawa. Grabe. Sabi nga ni Lacson, too much fakery. Ang dami ngang fake eh. Itong, ay nako. Atin na lang panoorin dito. Merong clip si Sangkay Janjan, isang magaling na vlogger, tungkol sa paghingi ni Lacson ng tulong kay Colonel Kirubin ba yan? Colonel ba yan? Si Kirubin. Ay magpatulong siya sa intelligence ni Kirubin kung nasaan yung si Gutisa ngayon dahil sila nga ay kamista sa PMA. Okay, so yan ang ating hintayin kung talagang lulutang pa yun kasi ang sabi-sabi ay hindi na, magtatago na siya eh. Kasi na talagang nadelikado ang buhay niya ngayon dahil sa pagsasabi niya ng mga kasinungalingan. Ang nakadelikado diyan ay pinaghahanap siya ng otoridad, di ba? Pero pinapalabas nila Marcoleta na mayroon daw nagtangka sa buhay. Ayan na naman. Drama na naman, di ba? Okay, patuloy tayo sa balita, courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Hindi naman nanatiling tikom si Lacson. Anya, how much more fakery can we take? Never daw napunta sa kustodiya ng Marines si Gutesa ayon din sa kanyang verification. Pagdating sa CCTV footage, nanatili raw sa opisina ni Marcoleta si Gutesa ng higit kumulang 30 minuto bago bumaba sa session hall para sa pagdinig. Bagamat kinikilala ng ilang legal luminaries na posibleng makure ng panunumpa ni Gutesa sa hearing, ang naging peking nota. Ito, humingi na po ng tulong ngayon si Lacson dito sa isa sa mga magagaling mga sangkay na general. Sino ho ang Okay, so bago tayo magpatuloy, general na pala si Kirubin ngayon, no? Noong nagkudita noon ay Colonel pa siya noon, general na pala ngayon. So ito, bago tayo patuloy sa video clip ni Sangkay Janjan, ay atin mo na bigyan ng reaksyon kung bakit voluntaryo na nagiging witness si Gutisa laban kina Saldico at Martin Romualdez. Pwede ba yun? Pwede ba yun mga kababayan na halimbawa ikaw ay pupunta ka lang doon sa Senado tapos gagastos ka pa sa attorney sa paggawa ng notaryo para lang magsalaysay ka doon ng walang kabuluhan? Di ba iisipin mo yun na aksaya lang ng oras, hindi ka pa nakapagtrabaho at voluntaryo kang pupunta doon at mali-mali pa nga yung sinabi mo dahil imbento lang. Meron ka bang lakas loob na pumunta sa Senado kung walang nag-utos sa iyo at walang binayad na napakalaki? Ay sa palagay ko ay mahina ang 500,000 na binigay. Palagay ko siguro 1 million ang offer kasi matapang matapang si Gutesa. Kaya merong nagbayad yan, merong nag-offer, merong nag-facilitate na gumawa ng notaryo na pike at gumawa ng salaysay. Ayun nga si Defensor ang gumawa ng salaysay, sabi niya. Pero bakit hindi sila nakahanap ng attorney na pipirma nito? Ay nanguha pa sila ng mga pangalan na in random lang naghahanap ng attorney na hindi nag-practice. Kasi yung sino ba yun na attorney yung babae?
ay nagtatrabaho lang pala yun sa BJMP o sa Fire Department. So may trabaho pala yun at hindi yun nagpa-practice ng law, hindi rin nagnotaryo. Kaya pinipiki nila eh. Hindi naman yung notaryo talaga. Pero yun ay attorney, pasado yun sa bar exam. Si Espera pala yun. Okay, kaya ito na ngayon si General Kirubin ay mukhang ito na yung makahanap kay Gutisa, lagot si Gutisa dito. Ito, welcome Sangkay dyan sa ating hiram na video clip. Ito, humingi na po ng tulong ngayon si Lacson dito sa isa sa mga magagaling mga sangkay na general. Sino ho ang tumawag, nag-text sa inyo para tulungan na hanapin si Sergeant Gutesa, sir? Yeah, si Senator Ping, kanina naman, nag-usap din kami ulit. Sabi niya, patulong na lang, no? Kung paano mo, alam ko malawak yung iyong network. Ayan, mga sangkay, no? Humingi na po ng tulong si Senator Ping Lacson sa isang magaling na general. And in fact, sabi ko, I'm working on it. I hope sa akin lang to put a closure sa nangyayari na to. He should really surface. Sa akin lang Dapat magpakita na po siya, lalong-lalo na kung wala siyang tinatago. Kasi I vouch nga, sabi ko, bumilib nga ako sa'yo, tapos ngayon nawawala ka. Di pati ako para mong di ba? Oo, di ba? Bumilib. Marami ang actually mga sangkay ako nung una kong narinig yung kwento, parang grabe ang tapang ng taong to. Pero nung katagalan ng mga sangkay, parang may aftershock parang marirealize mo, teka lang. Totoo kaya 'yon? Tapos doon na nalaman mga sangkay na pineke pala yung kanyang sinumpa, yung salaysay niya mga sangkay, pineke yung perma ng isang lawyer. So doon pa lang, alam nyo na mga sangkay na may problema ito. At yung kanya mga testimonya ay mga sangkay parang higit na po sa imagination, no? Hindi na po makatotohanan. Ito ang mahirap diyan kasi kapag gawa-gawa lang yung testimonya at hindi galing mismo sa utak ni Gutisa, kapag memorize niya lang yan, mahirapan talaga siya. Kasi kung ulit-ulitin yung pagtanong ay hindi niya na masagot kasi makalimutan niya kasi hindi talaga yun ang nasa memory niya kasi hindi talaga yun nangyari. At yun ay pawang imagination niya lang doon sa sinulat ni Depensor na affidavit niya. Kaya mahirap din mag-memorize kapag kaharap mo ang napakaraming senador Talagang ma-blackout ka dyan. Kaya nawala yung paragraph 20, hindi niya nakita, putol-putol daw Kaya tawanan ng mga tao doon kahit ngayong si Henry Alcantara katabi niya tumatawa Kaya nagiging kingkoy. Kaya wala nang naniniwala ngayon. Okay, so tingnan natin ang bandang dulo ng bidyong ito. So dito tayo sa nag-backfire kay Marcolita ang witness niya. Okay. Gawa ng kanyang affidavit mga sangkay, di ba? Sino? Wala naman po tayo ibang nakikita dyan, mga sangkay na posibleng nagdala sa kanya. Sila Marcoleta, di ba? So talagang sasabit po sila dito. Kaya lang, baka iba na ituturo nito. Mukhang may ituturo kung bakit siya lumabas. Nako. Ayan, mga sangkay. So yan po yung aabangan po natin. Ako kasi, abangers po talaga ako dito sa taong to. Kung nasaan na siya. Kasi after po niyang magsalaysay, nung na-booking na po, napeke pala yung kanyang, yung perma, yung notaryo doon mga sangkay, anak ng toko, nawala na lang po, bigla naglaho. Possible, kung sino man ang nagdala sa kanya dyan, sila po ang nagtatago niyan. Pero siyempre, mahanap at mahanap pa rin yan. Alright, kaya nga sinabi ko kanina na kung ikaw si Gutesa at may alam kang kahit konti, pupunta ka ba sa Senado para isiwalat mo doon? Baka makulong ka pa doon, di ba? Sinong backer mo? Kailangan mo ng backer na magbigay ng garantiya sa'yo na walang huli at hindi ka makontempt doon. At bakit gagawin mo yun? Binabayaran ka ba?
ay siyempre kapag binayaran ka ng 1 million o kahit 700,000 at kapag gipit ka ay pwedeng pumunta ka doon, pero baka ano kasi to, retired ito na Marine, itong si Gutesa, ay baka mawala pa yung ano niya di ba, yung sa Marine niya na nakukuha niya sa retirement, yung monthly niya na ano bang tawag diyan, monthly na parang kinukuha niyang sahod niya as a retired Marine, di ba? Baka mawala pa yan kapag yung mga benefits niya, di ba, yung retirement benefits mawawala kapag kakasuhan na siya, di ba, mga ka-golden boy. Kaya mas mabuti nang magtago nga siya kaya nagtatago na siya ngayon, at kapag lumabas yan, sigurado ako babaliktad na yan para maklear yung kanyang pangalan at malinis yung record niya at hindi maapektuhan yung kanyang pension pala, hindi maapektuhan yung kanyang pension. Yan ang tingin ko dyan ayon sa aking bulang kristal. Joke lang, mga kababayan. Ang tingin namin dyan, isang kaidan dyan ay babaliktad yan. Dahil naiisip niya yung kanyang pensyon kaka-retire lang nito siguro 3 taon pa lang. Baka abot pang buhay nito ng 80 anyos. Sayang yung pensyon kung mawala yun kapag nakasuhan siya. Diba, ano sa palagay niyo mga ka-golden boy, mga kababayan? Paki-comment sa ating comment section down below. Sino nga ba ang mastermind sa paglitaw nitong Godzilla na ito, Gutesa, na napakapiki? Lahat ng sinasabi, lahat ng apidabit, pati pirma ng attorney ay piki. Ay sinong maniniwala? Paki-comment na lang sa ating comment section down below, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.